Ako po si Lucio Mangolay, dito sa Barangay Salio. At kasalukuyan, Barangay Administrator and Consultant dito sa aming barangay. Kulang ko po, wala na sila, pero yung father ko naman, ay dati namang barangay captain at nagiging konsihal din. At siya ang isang barangay official ito sa amin. At umakyat na sa munisipyo, nagiging number 1 konsihal sa munisipyo ng Lutunin. Si Angel Bangolay po. Yung mother ko po, wala na din, si Rosalina Bumusaw Bangolay. Ito kami magkakapatid na yun. Kaming kapatid ay si Marcela Bangolay, ngayon Busway. Yung pangalawa ay si Christina Bangolay Tanaw. At ang next is si Valeriano Bangolay. Ako po ang next sa kanya, si Lucio Bangolay. At yung kapatid ko po ay isa ay si Florencio Bangolay, si Felix Bangolay, si John Bangolay, at si bunso namin si Rizaldo Bangolay. Asawa ko po ay si Divina Wandaga. Mayroon kaming 7 anak, 4 na babae at 3 lalaki. Dahil senior citizen tayo, ang ginagawa namin dito sa aming barangay ay nag-aalaga lang ng mga konting farm. Meron po kaming fruit farm at alaga ng konting mga manukan. Pero hindi pa masyadong marami, pero yun lang ang pinag-aabalan namin. At yung isa ay sumasali din ako sa mga programa ng barangay. At yun ang ginagawa ko ngayon. Parang barangay empleyado sa barangay at tumutulong sa mga programa ng aming mga barangay. Ay Barangay Saliok, Latunin, sa Mountain Province. At yung aming barangay chairman ay po si Mr. Antonio Tanaw. Ang akong hanap buhay ay nagtuturo sa paaralan. Bali, 7 taon ko nagtuturo at naprobot ako sa head teacher, bali 10 taon. At after 10 years sa head teachership at naprobot ako sa principal. At hanggang nag-retire na ako sa 2016. Isang principal, ang isang mahirap na naranasan ko ay yung nag-establish ng mga annexes ng aming eskwelahan. Mayroon kaming 3 annexes. Alam niyo naman na yung annexes ay wala pang masyadong empleyado, wala pang building, at ginagawa namin lang lahat ang aming mga kakayaan para ma-establish yung mga annexes sa aming eskwelahan. At ang isa po ay ang pagmamanes ng mga guro, kasi yung mga guro ay galing sa iba't ibang barangay, galing sa iba't ibang kultura, at nandun na kami sa isang paralan at yun ang isang mahirap na trabaho ng isang principal na mag-manage ng mga human resources. Plan namin ay dating pangalan ay yung Bakari National Trade and Agricultural School. At nag-establish kami ng isang annex at ngayon nagiging Parasilis Technical and Vocational High School na ngayon. July 2016, yung barangay namin medyo
isang pinakamaliit na barangay dito sa munisipyo ng Mapimil. At nakita ko naman na ang mga problema dito sa aming barangay ay sa hanap buhay ng mga tao. Kasi yung hanap buhay naman ng karamihan ng mga tao dito ay farming. At ang kailangan namin yung mga irigasyon ng mga lupa namin para anman ng palay at iba pang agricultural products. At saka isa, yung mga farm to market road namin sa papunta sa mga sityo ng mga barangay sa Liok. Kasi yung may sityo na wala pang kalsada, walang connection sa proper barangay at ang ginagawa ng mga farmers doon ay hinahakot ng mga product nila papunta rito at bibili nila sa mga store dito sa proper barangay sa Liok. Dito yung mga coffee, yung mga prutas kagaya ng rambutan, mga pineapple, banana, mga inyog, at yung vegetables, mga vegetables. Kasi ang ganda ng mga vegetables namin dito, kaya lang walang masyadong market na pagbenta ng mga vegetables namin. Kaya ibinibinta na lang sa mga maliliit na store dito sa aming barangay. Suporta na nakita ko na kailangan namin sa mga leaders namin dito sa bansa ay mayroon sanang farm to market road, mga maliliit na tulay sa mga ilog, yung water system. Kasi yung kulang ang tubig namin dito, mayroon namang mga creeks, mga brooks na live streams pero walang tubo na magpo-connect sa source ng mga tubig papunta dito sa aming barangay. Siguro yun ang mga major na kinakailangan namin dito sa aming barangay. Kami sana ng access road sa mga sityos namin, yung water system, yung irrigation namin dapat magawa. Saka yung product namin dito dapat may market din na bilan ng mga kailangan. Opo sir, kailangan namin yung pagsakan ng mga farm product. Opo. Para may benta ng mga farmers yung mga product nila. At yung mga ibang karatig na barangay, pwede sila pupunta dito, bibili ng mga gulay o ng prutas na gusto nilang bilhin para mabenta yung mga product namin dito sa barangay. Ang gusto namin sa ating mahal na Pangulo ay magkaroon kami sana ng magandang livelihood dito para yung mga kinakailangan ng mga estudyante na nag-aaral ay meron din kaming pangkukunan ng mga support sa ating mga estudyante. Kasi yung mga bata rito, mabait naman silang mag-aral pero kung minsan kukulangan kami sa mga support dahil kulang ang mga produkto namin na ibenta para pagpunan ng mga
finance ng mga estudyante. Kaya ang gusto namin kay Presidente, kung mayroong livelihood project na establish dito, kung ano mang dapat na pwedeng livelihood dito sa amin na very feasible, yun ang gusto namin hingiin kay Pangulo. Yung isa, maraming dito sa amin, yung mga senior citizen. Ang kabuuan ng senior citizen dito sa maliit na barangay namin ay umabot ng 110 po. At karamihan, ng mga senior citizen, hindi na makatrabaho, walang pension, at maraming kailangan ng mga senior citizen kasi pag nasa senior citizen ka, maraming naramdaman ng ating katawan, kumina. Kaya kailangan namin yung support sa gobyerno para yung mga senior citizen namin ay at least naman may pagkukunan ng pangbili ng medicine, pangbili ng mga vitamins nila at sa pagkain. Kasi mayroong mga senior citizen na walang anak dito, pumunta sa ibang lugar at walang support yung mga parents nila na nandito na magiging senior citizen po. Sir, last 2 question. Bilang isang guro at principal, paano po kukumpara yung katayan bilang principal at guro sa pagiging advisor po ng ating barangay kapitan? Mayroong malaking pagkaiba. Kasi yung sa school naman, mayroong structure na sinusunod. Pero sa barangay, non-structured yung po. Kinakailangan mong gumawa ng paraan para may pahatid mo ang gusto mong ibahagi sa barangay at kinakailangan mong magtiis kasi yung time ng mga tao hindi pare-pareho. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan para yung mga tao ay ma-meet mo sila at ma-explain mo ang gusto mong explain sa kanila para maintindihan nila ang mga kinakailangan programa sa barangay. At isa pa, yung mga tao sa barangay, hindi naman sila educated at kailangan mong magbuhos ng maraming oras para ipaliwanag mo na ang mga planong mga barangay officials ay dapat maintindihan nila at masuportaran nila yung mga programa ng mga barangay officials. Sir, last message po para sa ating to your language na lang itong sa ating mga kababayan dito. Iti kailiyak na taga-Saliok, may dating na chance na naitipatyak na may interview sa Vidya at may bagak na ito yung wagas at na pintas na naidanon tayo. Kaya tayo naidanon, iti official tayo, iti local, gana iti national. At magunod tayo naging programa ti gobyerno na dapat nga dumanong kada tayo iti tayo nga barangay. O iti may isang pagyaman at dadadag ito yung taga-media o may ito yung barangay tayo at dada na si ayat nga mga mo ayat problema tayo iti barangay tayo tapno makatulong na mangidanon kada ito'y specialist ti barangay.
lalong-lalo na iti official, iti national leaders tayo at no maawatan dati sitwasyon tayo dito eh. Dahil tayo nga taga uh, taga Cordillera ket medyo near kultura tayo ket simple lang basta tayo nga biyag ket dagitoy ipakamuda nga programa ti gobyerno tayo ket mapuntas dagitoy nga mamuan tayo tapno barig iti sumarodong aldaw ket adanto nga gumanon dagiti programa ti gobyerno kada tayo ket matulungan da tayo nga rumang ay kumati biyag na adi ti may importante ti tao ket programa ti gobyerno tikit maabel tayo suda ket iti panang tulong na kada tayo ket maala tayo mit ganas tayo when maala tayo ti dagar tayo nga mangipapati iti kas trabaho tayo no nyaman ti trabaho nga adakin niya at nung marikta tayo ti programa ti gobyerno kat aparo nga mas pay nga gubagagit tayo ng mga ralit ka dito sa trabaho. Sir, magpakilala kayo uli. Ako po si Pulmenyo po, para maliwanag po. Tapos, salamat po sa Pamilyang Pilipino TV. Mabuhay po. At dakma din na pasalamat kasi ito'y umay na dimanon dito'y barangay tayo na nagkadak ti pasit na interview at salamat po sa Pamilyang Pilipino TV at sa